natin ang 123rd Labor Day celebration na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe, atin pong tinatawagan si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesma. Ang ating pinagpipitiranan at minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., mga kapwa ko, miyembro ng gabinete, mga hepe ng mga opisina at iba pang lingkod bayan, ang atin pong mga manggagawa at ang atin pong mga kasamang benepisyaryo sa araw na ito, isa pong makabuluhan at magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Department of Labor and Employment, mainit at taus-puso namin kayong tinatanggap sa pagtitipong ito kaugnay ng paggunita at pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng Araw ng Paggawa. Malugod din namin po kayong pinasasalamatan sa pagbabahagi ng mahalagang oras upang sama-sama nating kilalanin at bigyang pugay ang manggagawang Pilipino. Mahal na Pangulo, kasabay ng ating ginaganap na selebrasyon ay ang mga kahilantulad o kagayang pagtitipon sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Pahintulutan po ninyo kong banggitin at itampok ang ilang mga rehiyon na kakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin ko po ang mga kasama natin sa Region 3 na ang sentro ay nasa SM San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga. Ikalawa po, ang Region 7 na ang sentro ng selebrasyon ay sa SM Seaside Cebu City sa Cebu Province. At sa Mindanao po, Ginoong Pangulo, o Region 11, ang sentro ng pagdiriwang ay sa SM Davao City, lalawigan po ng Davao. Bahagi po sila ng lahat ng gawain kaugnay sa Araw ng Paggawa upang maging makahulugan at makabuluhan ang ating pagpupugay sa lahat ng manggagawang Pilipino saan man sila naroon. Bahagi po rito ang atin pong nationwide job fair na ginaganap sa 69 na lugar, nilalahukan ng mahigit 2,000 employers at humigit kumulang 200,000 hanap buhay, local at overseas. At tayo rin po ay nagkakaroon ng pagbabahagi ng pong ating assistance sa larangan po ng Department of Labor Integrated Livelihood and Employment Emergency Assistance at assistance doon po sa ating adjustment measure program na umaabot po sa humigit kumulang 2.2 billion sa mahigit na 300,000 na benepisyaryo. At meron din po tayong bahagi sa lahat ng lugar na kadiwa ng Pangulo na kung saan nakabibili ng iba't ibang produkto sa abot kayang presyo. At mahalaga po, kagaya po ng inyong tagubilin mga mahal na Pangulo, meron din pong serbisyong pangkalusugan na handog ng DOH sa pamumuno po ni Secretary Ted Herbosa. Dito po sa NCR o National Capital Region, bahagi ng ating programa ang pagkilala sa Tower Awardees. Tower Awardees. Pagkakaloob ng livelihood assistance sa mga magulang na mga child laborers. Suporta sa mga biktima o pamilya ng human rights violations. Gayon din po sa mga miyembro ng Sofitel Hotel Labor Union. Binibigyang tulong din po natin, mahal na Pangulo, ang mga maliliit at lumalagong negosyo
kagaya po ng ating mga nasa maliliit o micro, small, and medium enterprises. Mr. President, beyond simple assistance, these grants are expected to open new opportunities for the recipients, for them to have a new start, earn income, and lead normal lives. Sinasalamin at kinakatawa ng mga serbisyo at programa na ginagawa sa araw na ito ang matapat at marubdob na hangarin ng Administrasyong Marcos Jr. na ipadama at ipaabot ang malasakit at pangangalaga sa kapakanan, karapatan, kagalingan at kabuhayan ng magagawang Pilipino kasama ng kanilang pamilya. Samahan niyo po kami at tulungan sa mga gawaing nabanggit upang tuluyang maitaas natin ang kalagayan ng mga manggagawa at kanilang pamilya tungo sa isang matatag at maginhawang bagong Pilipinas. Muli, isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, mga manggagawang Pilipino, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Talagang campaign period na. Sa campaign period ko lang naririnig yan. Maraming salamat, Secretary Beldy Laguesma ng DOLE. Please, magsiupo po tayo. The other members of the cabinet who are here today, nandito si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Andito ang ating namumuno ng TESDA na Cabinet Secretary Kiko Benitez at ang ating Press Secretary na Jay Ruiz nandito rin at ang mga awardee na inawardan natin ng 123rd Labor Day Celebration. Ang lagi po nating nagiging host, ang host po natin dito sa Pasay City, ang ating butihing Mayor Imelda Calixto Rubiano. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Bawat taon, tuwing Mayo 1, lagi tayong ipinagdiriwang at pinaparangalan ang pinakamahalagang yaman ng ating bayan, ang ating manggagawang Pilipino. Ngayong taon ay idinaraos natin ang ika-123 araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pati. Wala po kaming maitutumbas sa inyong sakripisyo, kundi ang tapat na paglilingkod at patuloy na pagsisikap na makalikha ng disenteng trabaho at makataong kondisyon sa paggawa upang may angat ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawa, mamamayan at pamilyang Pilipino. Upang makalikha ng marangal na trabaho, ating pinadami ang mga namumuhunan sa Pilipinas. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. 4.3%, pinakamababa sa 20 taon.
Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Nitong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Ngunit, hindi lang po tayo gumagawa ng mga pagkakataon at oportunidad para sa mas maraming trabaho. Inilalapit din po natin sa ating mga kababayan ang trabaho sa pamamagitan nitong kagaya ng ginagawa natin ngayon ng mga job fair. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11 at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong lahat. Mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggagawa ang siguruhing na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 4,000 job fair ang naisagawa. 1,000,000 Pilipino ang nakilahok at halos 170,000 ang hired on the spot doon sa mga job fair. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply. Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng x-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Batid din po natin na mahalagang maging matatag ang pundasyon ng ating mga manggagawa. Sinisimulan na natin ang pagpapalakas ng Technical Vocational Livelihood Track sa ating senior high school. Layunin nito na siguraduhin na ang mga graduate ng mga basic siguraduhin ng mga graduate ng basic education ay magkakaroon ng TESDA certification at makakapagtrabaho kung gugustuhin nila. Nitong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito, maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha na ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Pwede po nilang ipunin ang mga sertifikasyon upang maging bihasa na siya naman ay magbibigay daan para sa mas magandang trabaho. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ito ang pinaka-makabagong training modality na nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim nito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap na inyong pinagdadaanan na pagaanin ang iniinda ng ating mga ay kailangan gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya, hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Kaya naman, sa MRT3, nagdagdag tayo ng mga bagong pinahaba natin ang mga NR3, pinaayos natin ang air condition. Nitong Marso,
itinakda natin ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Karagdagan pa rito, nakapagtatag tayo ng 119 na permanente na Kadiwa Center sa buong bansa. Asahan din natin na makikita ang mga Kadiwa stores sa mga proyekto ng NHA, National Housing Authority, upang ang mga bagong komunidad ay makabili ng murang pagkain. Bukod pa riyan, sinisikap din ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, and the protection of human rights. This is why the Philippines is committed to ratifying ILO Convention number 155, establishing the core framework for occupational safety and health management at national and workplace levels, including a dynamic policy approach to OSA. We continue to improve our labor dispute resolution services. We also continue to restore the status of the Philippines in the international community as a beacon of the democratic rights and civil liberties of workers in the Asia Pacific. Last year, the Philippine government gained a seat in the governing body of the ILO, as well as in the ILO's freedom of association and on the board of the ILO's International Training Center. We have made significant progress in addressing the long-standing issues against the implementation of freedom of association and the rights of workers to organize. We have adopted and have started implementing a tripartite roadmap on freedom of association. We continue to ensure that the Anti-Terrorism Act shall not be used to restrict union activities and that legal remedies are available under penal laws in case of abuse. Nilagdaan na rin ng DOLE at ng Commission on Human Rights ang kasunduan na magtatatag ng programa ng Labor Intervention for Financial, Economic, or Life Empowerment. Sa ilalim ng programang ito, ang mga biktima ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao ay magkakaroon ng access sa employment program, sa training scholarship, at sa livelihood assistance. Dahil sa ating tagumpay laban sa insurgency, unti-unti na nagtransisyon na ang NTF-ELCAC tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Ang National Action Plan for Unity, Peace and Development ng 2025 hanggang 2028 ang siyang magiging gabay ng NTF-ELCAC upang makatulong bawasan ang kahirapan. Layunin din ng planong ito na palakasin ang freedom of association at isulong ang karapatan ng ating mga manggagawa. Ating ipinagpapatuloy ang Barangay Development Program sa mga lugar na geographically isolated and disadvantaged o tinatawag nating GIDA. Sinisiguro din natin na maihatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin sa pagsulong ng karapatan ng ating mga manggagawa, nilagdaan na rin ang Data Sharing Agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, Land Transportation Office at Land Registration Authority. Sa pamamagitan nito, mas madali na matutukoy ang ari-arian ng mga employer na inatasan ng korte o ng quasi-judicial body na magbayad ng kanilang obligasyon sa mga manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago
ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, 16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa mas mababang interest. Bababa po sa 8% ang interest rate para sa salary at 7% naman para sa salary. Bumaba po ang rate na ito mula sa dating 10%. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa September ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin po makautang ang mga naiiwang asawa ng mga iwang pensioner ang hanggang 150,000 piso. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na magugulang ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga magagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembro nasa ibang bansa. At para naman, maipakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers, natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund. Nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Sa susunod na panapan, ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito ang pagtakan ng one-stop shop for reintegration kung saan ang DTI, ang DOH, ang DA, ang OWA, SSS, Pag-ibig at ang mga iba pang ahensya ay magbibigay ng trabaho, negosyo at magsasanay para sa ating OFW. Ito po ay parang pagsaludo sa kakayahan ng ating mga manggagawa na nagbibigay na sa ating bansa. So just as we recognize our nation's pride beyond our shores, we also commend the outstanding workers of the Republic for 2025 here at home. They have shown excellence and dedication in their respective fields. Congratulations. Maraming salamat sa pagkakita ng Manila, ng PAIN at ng People Management Association of the Philippines sa pagbibigay ng parangal na ito. Naway maging inspirasyon ng bawat manggagawa, ang galing at pagsisikap na ating pinaparangal. Pinapatunayan nila na nasa kamay natin ang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Sila ay mga bagong Pilipino na nagpakita ng disiplina, ng husay at pagmamahal sa ilang bayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.